po. Kaya po sa umaga nito, patuloy nating sambahin at purihin ang ating Panginoon. Hallelujah! Oh yes, Jesus! You are God, and we lift you up. We keep singing, we keep praising, we won't stop. Giving all we got, you Jesus, of all glory. Oh, there is no other, you are forever. Lord, and over all, there's nobody like you, no one beside you. To you, let endless praise resound. Every night and day, every no delay, let endless praise resound. To you. Boundless love, light before the sun. Your yes, oh Jesus, eternal, never stop. Hallelujah, God, yes, oh God, keep singing. Oh, there is no other, you are forever. Lord, over all, there's nobody like you, no one beside you. To you, let endless praise resound. Every night and day, every no delay, let endless praise resound. To you, let endless praise. Yes, oh God, oh you Jesus, night and day, every no delay, let endless praise resound. To you, let endless praise resound. Every night and hallelujah, no tears, oh Lord, let endless praise resound. To you, yes, oh Jesus. You up, up, up. We're giving you a love, love, love. For everything you've done, done, done. We give you all the praise of the Lord. We lift you up, oh God. We lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love. For everything you've done, done, done. We give you all the Lord. Oh yes, Jesus. You up, up, up. We're giving you a love, love, love. For everything you've done, done, done. We give you all the praise. To you, come on, church. Yes, Lord, let endless praise resound. Every night and day, every no delay, let endless praise resound. To you, let endless praise resound. Every night and day, every no delay, let endless praise resound. To you, let endless praise resound. Yes, oh Jesus, every night and day, every no delay, let endless praise resound. To you, let endless praise resound. Every night and day, every no delay, let endless praise resound. To you. Hallelujah. Yes, oh Jesus. Yes, oh God. Salamat, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na patuloy ka namin pupurihin. Patuloy ka namin naawitan, Lord God.
Kaya Lord, sa umagang pong ito, patuloy po namin hinihingi ang iyong pong banal na Espiritu. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa amin. Salamat, Lord God, at patuloy mong ipinapaalala sa amin, Lord, na ikaw ang aming Diyos na Ama, na nakikinig sa aming mga panalangin. Kaya, Lord, sa umagang ito, sa'yo lang namin ibinibigay lahat. Ang aming pong awitin ay sa'yo lang namin itinataas, Lord. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Oh, God. Oh, Jesus. Oh, we need you, Lord. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. We need you, Lord. More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing. Yes, I'm going hallelujah. Yes, more than anything, we need you, Lord God, in our life, Lord Jesus. I'll be by your side, 'cause I never wanna go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more. More than words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need
oh God. All the words can say I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. We give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise. Oh Jesus, we give you the yes, Lord God, the highest praises, oh God. Highest praise. We give you the 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 highest praise. Yes, oh Jesus. Hallelujah. Sing Jesus. Ikaw ay aming sasabahin. Oh Panginoon, salamat. Hallelujah. Salamat sa kabutihan mo. Yes, oh Jesus. Tunay, Lord God, na Ikaw ang aming itataas, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Muli, Lord God, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, Lord. All the glory belongs to your name, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Good morning, everything! Kamusta po kayo lahat dyan? Talagang napakasaya sa puso na itong ating araw ng panambahan, na kinakasabihan natin to kahit sabihin natin online yung worship service natin. Patuloy tayong nananabik na sama-sama tayong nakikinig sa salita ng Diyos, sama-sama tayong sumasamba. At nandun yung diwa at espiritu bilang isang iglesia na nagkakatipon tayo na hindi natin kinaliligtaan ang ating panambahan. Salamat po sa Panginoon sa buhay ng bawat isa, sa pag-iingat niya sa atin at sa araw na ito, sama-sama po tayo sa pagbubulay ng salita ng Diyos. Matanggap natin ito ng buong puso, talagang mabago ang ating isipan nito at magawa natin ito sa ating mga buhay anumang nais ng Panginoon na mangyari sa atin. Sige po, magsimula po tayo. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Acts chapter 1 verses 2 to 8 hanggang chapter 2 verses 1 to 4. Simulan ko po. Until the day in which he was taken up, after he through the Holy Spirit had given commandments to the apostles whom he had chosen, to whom he also presented himself alive after his suffering by many infallible proofs, being seen by them during 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. And being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, You have heard from me, for John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Therefore, when they had come together, they asked him, saying, Lord, will you at this time restore the kingdom of Israel? And he said to them,
it is not for you to know times or season which the Father has put in His own authority, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be witnesses to me in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Okay, chapter 2. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. Wow, yan po yung nangyari sa oras na yun nung natanggap nila ang bautismo ng Banal na Espiritu Santo. Sige po, saglit po tayong manalangin at hingin natin ang paggabay sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Our Heavenly Father, Lord Jesus, gabayin niyo po kami ngayon, and Holy Spirit, we pray, dalangin po namin ang karunungan mo, ang pagkaunawa. Lord, let your anointing be upon us. Open our ears, our heart to understand, Lord, nang para sa amin talaga, Panginoon. Hindi yung ma-excite lang kami, matuwa lang kami, ma-bless kami dahil panibagong kaalaman na naman ito sa amin. But Father, I pray, dalangin ko yung anointing mo, makaunawa kami, mabuksan ang aming mata sa katotohanan, at mangyari ito sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Salamat po muli, pagpalain mo po ang bawat isa sa aming mga nakikinig, sa ANJC family, Lord God, sa mga iba pa naming mga kapatirang nanonood sa iba't ibang lugar, o sa mga kaibigan namin na napunta rito para makapanood ng panambahan sa umagang ito. Father, I pray that your grace be upon us, Lord, your anointing be upon us, Lord God. Open our hearts, Lord God. Open our eyes, Lord God, to see you, to hear you, Lord. Hallelujah. Minsan pa, Panginoon, tinitiwala po namin sa iyo ang aming panambahang ito, tinitiwala po namin sa iyo ang aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin, sa iyo po ang papuri, ang pasalamat, ang pagsamba, sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay. Sabi po dyan kanina sa Acts chapter 2, verse 1, di ba? Sabi nga, when the day of Pentecost had fully come, okay, when the day of Pentecost had fully come, pag-aralan po natin, ano po ba talaga yung Pentecost? Kasi po, yung iba po, ang pagkakaalam sa Pentecost ay baptism of the Holy Spirit. Yun. Malapit na rin po sa katotohanan, pero malapit lang. Okay? Pag-aralin natin, ano ba talaga ibig sabihin ng Pentecost? Okay. Ang meaning po ng Pentecost, ito po ay isang Greek word. Ang meaning niya po sa English ay 50, number 50. Okay? Sa Hebrew word naman po ay Shavuot. Ang ibig niya po sabihin ay weeks. Ano yan? Mga linggo, weeks. Okay? Ito po ay isang uri ng piyesta sa Israel na pinagdidiwang nila. Ito po ay mula sa araw ng Passover, noong niligtas ng Diyos ang mga Israelites sa kamay ng Egypt. Bibilang ka ng 7 weeks. 7 weeks. So 7 times 7 is 49 days. Yung 49 days na yun, eksaktong Sabbath day po yun. At kinabukasan, sineselebrate po nila yung Feast of Weeks na tinatawag, or Feast of the Harvest. At yun nga, sa Greek word, ang tawag po doon ay Day of Pentecost. Okay? Ang mga Hudyo po ay meron po silang 7 yearly feasts na ginagawa. Sa loob po ng isang taon, meron po silang 7 major na festival. Pero hindi lang po yung 7 na yun, ha. Kung hindi po ako nagkakamali, ang Israel ay merong 7, 8, meron po silang 15 holidays. Pero yung 7 doon, yung pagsama sa pag-aaral natin, yun po yung mga major fiesta nila. Yun nga, fiesta kung tawagin, festival. Okay. Matatagpuan niyo po ito sa Leviticus 23, yung major feast nila. Okay, Feast of Passover, Feast of Unleavened Bread, Feast of First Fruits, tapos Feast of Weeks, yun nga, yung Pentecost. Tapos Feast of Trumpets, Feast of Atonement, and then yung panghuli, yung Feast of Tabernacles. Yung 7 pong yan na celebration, 3 times a year, lahat ng mga lalaki, kahit nasa
ang Israelita po kahit nasa anumang lupalop ka ng mundo, dapat mag-a-appeal ka kay Lord sa temple niya, okay, sa Lord syempre, mag-a-appeal ka doon. Lahat ng mga Hudyo sa buong mundo tinatawagan yan, dapat sineselebrate po nila yung festival na yan. O, 7 yun, pero ano po yun, magkakasama yun. Meron doon 3 na magkakasama. So 3 times a year dapat nag-a-appeal ka sa Lord. Okay? At then, magse-celebrate sila. I-celebrate nila yung significance ng feast na yun. Mga kapatid, ito yung magandang kwento. Si Lord po, ang ating Diyos, hindi boring. He loves celebration. Kaya nga, peace ang tawag, fiesta, festival, ito po ay kasiyahan. Anong ginagawa doon? Yun po ay para alalahanin ang makapangyarihang gawa ng Diyos. Okay? At sa pag-aalala na yun, mapalakas na muli ang kanilang pananampalataya, ating pananampalataya, at maibalik yung buong pusong pagsamba sa Kanya. So yun po yung significance ng peace. Parang sa atin, nga pala, unahan ko na kayo, bukas June na. Oy, happy anniversary NJC! Okay, minsan pa aalalahanin natin ang kabutihan ng ating Panginoon sa Kanyang church. Okay? So, doon sa binasa natin kanina sa Acts chapter 2 verse 5, di ba sabi doon, every God-fearing Jews from every nation under heaven ay nasa Jerusalem because of the feast of Pentecost. So, nandun sila. Kaya nung bumaba ang Holy Spirit, di ba naalala nyo, nabulabog yung mga tao? Di ba sabi doon, oh, ano nangyari? Nagsasalita sila ng iba't ibang wika at idinideclare nila yung mga makapangyarihang gawa ng Diyos. Tapos yung iba naman, siyempre, kahit sa Bible bully talaga Okay? Hindi, mga lasing lang yan. Di ba, naalala niyo po, tumayo si Pedro at ang sabi, hindi sila lasing, maaga pa. And then, Peter preached. Okay? Ang mga Israelites po, lalong-lalo na sa Judaism in particular, Judaism po, ang ibig po sabihin, ito po ay sekta sa Israel na naniniwala sila dun sa doctrine pa rin nung kay Moises na panahon. Hindi po sila naniniwala na si Jesus ang Messiah, hindi sila naniniwala sa New Testament. Ang talagang, yung Judaism po, nakakonsentrate po sila dun sa Old Testament, especially the Law of Moses, o yung, ang book nilang ginagamit ay yung Torah. Okay. Sa kanila po, meron po silang 2 calendar na ginagamit. Yung civil calendar, tsaka po yung religious calendar. Alam niyo po ba, ito, ngayon po, May 31. Ito pong araw na ito, hindi po nagkataon na itong araw pong ito ay Day of Pentecost sa Israel. Okay? Yun nga, yung Jewish religious calendar, pero ang dapat pong tawag doon, biblical calendar Okay? Ngayong araw pong ito ay Feast of Pentecost or Feast of Shavuot. Okay? Pero tayo, bilang mga Kristiyano, dapat alam natin to. Bakit po? Kasi po, dito po nagsimula ang ministry ng Holy Spirit. At mga kapatid, ito po ang simula ng kapanganakan ng iglesia. So, hindi dapat natin nakakalimutan ang birthday ng church. Bakit? Kasi po, dahil sa biyaya ng Diyos, sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, hindi niya po, sabi nga sa Bible, hindi niya tayo iniwang orphans. Okay? Binigay sa atin ng Espiritu Santo, ipinanganak ang iglesia at praise God, tayo po ay bahagi ng church na yon. Okay, tingnan po natin, balikan po natin yung kanina. Yung first preaching po ni Apostle Peter, ang ginamit niyang verse, di ba? Yung Acts chapter 2 verses 16 to 21, sabi po do, yung nag-preach si Peter, ito po yung word na sinabi niya mismo. No, this is what was spoken by the prophet Joel. In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams, even on my servants. Both men and women, I will pour out my spirit in those days, and they will prophesy. I will show wonders in the heaven above and signs on the earth below, blood and fire and billows of smoke. The sun will be turned to darkness and the moon to blood before the coming of the great and glorious day of the Lord. And everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Yun po yung first preaching ni Apostle Peter.
Yung preaching po yun ay galing po sa Joel chapter 2 verses 28 to 32. Through the Holy Spirit, na-quote niya po yung verse na yun. Joel chapter 2 verse 28, 32. At syempre, kung kayo po ay estudyante ng Biblia at pumunta kayo sa Book of Joel, hindi mo babasahin yung verse. Dapat babasahin mo yung context. Okay? Babasahin mo yung, ibig sabihin, babasahin mo yung buong chapter. At kung ikaw ay talagang seryoso na estudyante ng Biblia, hindi ka makukontento sa chapter. Kasi po ang Joel ay 3 chapter lang. Sigurado ko po, kung gusto niyo makita ang kabuuan ng pangako ng Panginoon, basahin mo yung 3 chapter na yon. Okay? Context. Pag binasa niyo po dun sa 2, dun sa verse 24, ang sabi po dun, the threshing floors will be filled with grain, the vats will overflow with new wine and oil. Tingnan niyo po sabi ni Lord, bababa ang Holy Spirit. Yun po yung verse 28. So pag binasa mo context, dun sa verse 24, sabi dun, threshing floors will be filled with grain. Mga kapatid, bakit puno siyang grain? Dalawa lang po ibig sabihin nun. Kung hindi harvest time, it is the feast of the harvest. So Pentecost po siya. Even in the Old Testament, pinrapisahin na that the Holy Spirit will come. Okay? Bababa talaga ang Espiritu Santo. At, ano tawag dito? Mga kapatid, may tanong ako sa inyo. Nagkataon lang po ba na noong bumaba at nabautismuhan sila ng Holy Spirit ay araw ng Pentecost? Nagkataon lang po ba na araw ng Pentecost? Naalala niyo po yung sa DOTV ni Brother Ronald? Di ba sabi niya ron, lahat ng bagay ay may kwenta, basta alam mo yung kwento. Okay? So dapat alam natin yung kwento. Pag binasa niyo po yung Acts chapter 1, di ba nung pumanik si Jesus sa yung ascension niya, okay, ano yung sinabi niya sa mga apostles? He commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father. Do not depart from Jerusalem, sabi ni Lord, wait, okay? Not many days from now, you will be baptized with the Holy Spirit. Bakit pinaghintay pa? Bakit hindi pa binigay agad? Not many days from now, hindi natin alam kung ilang araw pa yung pinaghintay nila. Nagkataon lang ba? Okay, kung hindi ako nagkakamali, ang sabi sa Matthew 28, ang sabi sa Lucas 6, yung katapusan ng Lucas, ang sabi po doon, 40 days nagpakita siya sa mga disciples. Kung 40 days siya nagpakita sa disciples at pang 40 days ay nag-ascend siya sa heaven, so from ascension to baptism ng Holy Spirit, may 10 days pa. So 10, more or less 10 days po sila naghintay. Okay? Yun nga yung tanong ko sa inyo kanina. Nagkataon lang ba? Okay. I believe with all my heart, mga kapatid, sa Diyos walang nagkakataon. Lahat planado. Napakaliwanag po yan. For I know the plans I have for you, says the Lord. Diba? Napakaganda po niya. At tapos sabi po pa dun sa Ecclesiastes, He has made everything beautiful in its time. Tingnan niyo po itong picture na ito. May papakita po ako sa inyong picture at pag-aralan pa natin kung talagang makita natin na walang nagkakataon sa kalooban ng Diyos. Makikita po ninyo sa screen ninyo, okay, yung nangyari, bakit sinasabi ko sa inyo hindi lang po nagkataon ito. So, dapat maintindihan po natin yung background kasi mas ma-appreciate nyo po yung meaning ng Pentecost at yung baptism ng Holy Spirit kung makakakita kayo o makikita nyo yung pinanggalingan nito. Okay? So, dyan po sa screen ninyo, Israelites 430 years in Egypt. Makikita nyo po yan sa Exodus chapter 12 verse 40. Okay? Dyan yan, yung nasa screen nga nyo, yung si Moses, yung Passover, after 430 years, nung 430 years na, ginamit ng Panginoong Diyos si Moises, at yung Passover, naalala niyo po, yung nagpahid po sila ng dugo sa mga pintuan. Kasi namatay lahat yung firstborn ng hindi nagpahid ng dugo,
lalong-lalo na po yung mga firstborn ng Egyptians. Okay, naalala niyo po yun. So, death of firstborn. Tapos po, nung gabi na yun, yung unleavened bread, yung dahil sa pagmamadali nila, yung tinapay na baon nila, wala nang yung lebadura, di ba? So, sineselebrate din po nila yan. And then, mula dun sa araw na yon, magbibilang ka ng 7 weeks, okay, yung Shavuot, 7 weeks times 7 is 49 days. Tapos, yung 49 days plus 1 day, yun po yung mismong Mount Sinai. Kaya lang po, baka merong mga may mga Bible scholar nandito. Okay, technically speaking po, from Egypt to Mount Sinai is 46 days nilang binaybay. Okay? 46 days po nilang tinravel yun. Tapos pagdating nila sa Mount Sinai, 3 days meron pong pinag-sanctified sila ni Lord. Pinasabi ng Lord, maghanda kayo sarili ninyo, linisin nyo ang sarili ninyo, linisin ang puso nyo kasi haharap kayo sa Diyos. So, 46 plus 3 days ng sanctification, tapos yung huling araw, 46, 3, 49, tapos yung pang 50 days, binigay ng Diyos kay Moises ang 10 Commandments. Okay. Tapos tingnan niyo po sa baba ng screen. According to the Bible historian, Malachi to Matthew is 400 years. Israelites 430 years in Egypt. Sa kanya 400 years. Okay. 400 years, pinanganak si Jesus Christ. According to Bible scholars ulit, si Jesus Christ po ay nabuhay ng 33 or 34 years. So, 400 plus 33 or 34 years is 434. So, 430 years, eksakto, parehas. Okay. Sabi po dun kay Moises, di ba? Death of firstborn. Nagkaroon ng Passover. Si Jesus Christ, death of firstborn. Hindi po Passover lang, but salvation. Okay? After 3 days, pagkamatay ng Panginoon, the next day, the resurrection day, Sunday, okay, bibilang ka ng 49 days at pag 50 days, ang tawag nila doon Pentecost baptism ng Holy Spirit. Mga kapatid, hindi po nagkataon yan. Pag pinag-aralan mo siya mabuti, makikita mo, walang aksidenteng nangyari. Kung ano yung nawala kila Moises, ano ba yung nawala kila Moises? Di ba nung nasa Mount Sinai sila, natatandaan niyo po yung kwento? Yung Exodus chapter 19? Di ba sabi po doon, thunder, lightning, tapos mayroong thick cloud, tapos yung Mount Sinai, punong-puno, na-cover siya ng maitim na usok, natakot yung mga Israelita. Tapos pagdating po doon sa verse 18 ng chapter 19, bumaba si Lord, descended on it in fire. Napakaliwanag po, sinabi po doon, bumaba si Lord in fire. And then, binigay niya po yung 10 Commandments. Alam niyo kung anong pagkabigay ng 10 Commandments? Alam niyo po ang sumunod na verse doon? Yung chapter 20. When the people saw the thunder and lightning and heard the trumpet and saw the mountain in smoke, they trembled with fear. Ano po sinabi nila? Moses, speak to us yourself and we will listen. Do not have God speak to us or we will die. Di ba parang napaka-humble po nila? Moises, ikaw na lang magsalita sa amin, huwag na ang Diyos. Kasi pag ang Diyos nagsalita sa amin, mamamatay kami. Di ba parang in humility, parang gano'n sila. Mga kapatid, according to Dr. Michelle Corral, yun po ay hindi sign of humility. Ano po nangyari? They refused to listen, they rejected God's word. Hindi po salita ni Moises yun. Salita ng Diyos yun. They refuse. Bakit mo naman makakapag-judge ka ba na they refuse? Yes. Nagpakita sa kanila ang Diyos. Anong ginawa nila? Gumawa sila ng Diyos-Diyosan. Di ba gumawa sila ng baka? Bakit? Kasi ayaw nilang pakinggan ang salita ng Diyos. From the day na nilabas sila sa Egypt, anong ginawa nila? Panereklamo sila. At ang isip nila, balik niyo kami sa Ehipto.
And the very day na nagpakita sa kanilang Diyos, sabi nila, no, Moses, ikaw na lang, wag na ang Diyos. Ano nangyari? Mga kapatid, alam niyo po ba ang nawala sa kanila? Hindi po yung ginad sila na maraming namatay na kasama nung idol na ginawa nila. No. According to Exodus 19, ito po yung promise ni Lord. Now, Exodus 19 verse 5 and 6. Now, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession. Although the whole earth is mine, you will be for a kingdom of priests and a holy nation. Ano nawala sa kanila? Yung ministry ng priesthood. Di ba si Aaron naging priest ng Lord? Di ba may Levitical priesthood? Yes, pero ang plano ng Diyos sa kanila, hindi Levitical priesthood. The Israelites mismo, maging kingdom ng priesthood. Ang Israel ang magiging priest para sa lahat ng bansa. Ano po nangyari? Na-reduce yun, napunta sa Levites, pero hindi po tumigil ang Diyos. Bakit? O tingnan niyo yung baba nung diagram ulit, Pentecost. It's the same. Sa Exodus, bumaba ang Diyos in fire. Sa Pentecost, bumaba ang Holy Spirit in fire. Ano yun? Di ba? Nakakita sila na parang tongues of fire nag-divide sa mga disciples. Ano ba ang meaning nun? They were all filled with the Holy Spirit, meaning they all received the Holy Spirit. Okay? At ito pa yung maganda. Di ba si Peter po ang nag-speak doon sa preaching? Mismong si Peter ang nagsalita. 1 Peter chapter 2 verse 9, for you are a chosen people, a royal priesthood. Yung priesthood na nawala sa kanila, ibinigay sa New Testament Church. Tayong mga mananampalataya ngayon, tumatayo tayo as priest ng Lord. Tayo yung namamagitan para sa mga tao papunta sa Diyos at sa Diyos papunta sa tao. Yung ministry na nawala sa kanila, napunta sa atin. Okay? You are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Church, hindi lang basta priesthood, royal priesthood. Royal priesthood. Wow! Kung nauunawaan lang ng mga Kristiyano kung gaano kaganda ang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos, wow talaga. Tapos ito pa maganda. Sabi po sa John chapter 14, verses 16-17, mga kapatid, bulahin niyo ito maigi Jesus Christ mismo nagsabi nito, and I will ask the Father, and He will give you another counselor to be with you forever, the Spirit of truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him or knows Him. But you know Him, for He lives with you and will be in you. Wow! Sa Old Testament, mababasa po ninyo at ang Espiritu Santo ay sumakanila. Ibig sabihin, nakakakilos lang sila sa patnubay ng Espiritu Santo. Pero sa ating New Testament, mga kapatid, hindi tayo gumagalaw pag nandyan lang siya. Mga kapatid, nakakagalaw siya sa atin. Bakit? Kasi sumasa atin siya. Kaya, minsan nga, mali yung prayer namin. Panginoon, samahan niyo po kami. Bakit mo pinagpipray na samahan ka? Kailan ka iniwan ng Diyos? Hello? Kailan tayo iniwan ng Panginoon? Nasa atin siya at sumasa atin siya. He will never leave us. He will never forsake us. Mali yung prayer na samahan niyo pa kami. Dapat nga ang prayer ganito Panginoon, tulungan niyo kami. Huwag ka naming makalimutan. Tulungan niyo po kami. Kasi samahan natin siya, sumasa atin siya. Tayo nakakalimot sa Kanya. Pero ang Panginoon, the Holy Spirit, never leave us. Sumasa atin siya. Mga kapatid, kapag nawala siya sa buhay natin, wala na. Anong gawin mo sa buhay? Yes, sabihin natin, may mga anointed na preacher daw, may anointed na worship leader, anointed musician, may anointed na missionary. Pero mga kapatid, makikita mo ang kaibahan ng anointing ng Holy Spirit sa wala. Makikita mo, yun yung sinasabi sa, ano po ba yun?
Kung hindi po ka nagkakamali, Malakay 3:18, makikita mo yung distinction ng taong mayroong Diyos at yung nagsasabing kilala niya lang ang Diyos. Anong distinction yun? The anointing of the Holy Spirit. Speak in tongues? Yes, it's evidence. Ang speaking tongues po, ako po, naniniwala po ako sa speaking tongues, naniniwala ako sa baptism ng Holy Spirit, pero hindi po natatapos sa speak in tongues yun. Okay? Hindi porkit nag-in tongues ka, hindi porkit natumba ka o nagtumba-tumba ka, yun na yun. It's a big no. Okay? Parang sa encounter weekend dyan, naalala niyo po yung encounter natin? Ang Holy Spirit ang huling teaching. Pero mga kapatid, siya yung huling teaching, pero siya yung simula ng panibago nating buhay. Paglabas mo sa encounter weekend, yun yung simula ng bagong buhay mo. Huwag mong kakalimutan yung baptism ng Holy Spirit. Huwag mong kakalimutan yung kasunod nun. After the baptism of the Holy Spirit, ano po sabi ni Apostol Pablo? Be continually filled with the Holy Spirit. Araw-araw po yun. Every time you do your devotion, every time you do your prayer, huwag mong kakalimutan ang hingin yung anointing o yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Okay, sige po. Mga kapatid, meron po akong ginawa dito na marami po kasi pag-aralan ng Holy Spirit, hindi ko po siya kayang i-preach sa inyo ng isang oras o ng 45 minutes. Okay, I have tons of mga pag-aaral patungkol sa Holy Spirit, videos. Okay, hindi siya kaya ng ganito lang. So, pumili po ako yung pinaka-major na role. Okay, the role of the Holy Spirit in our lives. 3 major roles ng Holy Spirit sa ating mga buhay. Okay, number 1, to reproduce the character of the Lord Jesus in our life. Yan po yung number 1 ministry ng Holy Spirit sa buhay natin. Pentecost, Feast of Harvest, anong kinalaman nun sa Holy Spirit? Mga kapatid, punta po kayo sa Lucas chapter 3, verses 16 to 17. Okay, Lucas 3. John answered them all, I baptize you with water, but one more powerful than I will come, the tongues of whose sandals I am not worthy to untie. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Verse 17, His winnowing fork is in his hand to clear his threshing floor and to gather the wheat into his barn, but he will burn up the chaff with unquenchable fire. Okay? Ginamit dito ang baptism ng Holy Spirit. He will baptize you with Holy Spirit and fire. His winnowing fork is in his hand to clear his threshing floor. Mga kapatid, clear his threshing floor. Bakit? Marumi ba yung threshing floor? Hindi po. Kasi po, yung gather, yung ginather na wheat, ibig sabihin, harvest time po ito. Okay? Siyempre, pag harvest time, eksakto po ito sa Feast of Harvest. Kaya sineselebrate po ito. Pero ang sabi po doon, yung kanyang kalaykay, ipaghihiwalay yung wheat sa kanyang barn. Anong sabi doon? And he will burn up the chaff with unquenchable fire. Sa Tagalog po, kumbaga yung butil ng palay, o yung bigas man ito, o trigo man ito, hihiwalay yung ipa. Bakit? Di ba po yung palay, tingnan niyo po para po siya maging bigas, ano pong ginagawa? Siyempre, number 1, harvest. Pagka-harvest po ng palay, pinapagpag po yun. As in, pinapalo po yun. Lalo-lalo na nung lumang, tawag dito, yung lumang tradisyon ng pag-harvest ng palay. Pag-harvest ng palay, meron silang paluan, pinapalo po yun, pinapagpag magbuti yun para yung butil humiwalay dun sa stalk. Okay, ano bang Tagalog doon? Okay, yung stalk, yung yun na yun, yung tangkay or something ganun. Pagka hiwalay po nun, yung butil, anong susunod sa gagawin sa butil? Ibibilad po yun. Ipapamature yun. Hanggang sa mamukadkad po yun. O yung sabihin, yung umaangat siya, yung kanyang ipa. Tapos pagkabilad, anong gagawin po dun? Babayuhin po yun. At pagkabayo po nun, tapos na, hindi po, tatahipan po yun. Alam niyo yung tatahipan, yung sa matatanda, yung bilao, yung pinaghiwalay yung ipa sa kanyang Okay, pagkahiwalay yun, diyaran, meron ka ng bigas at pwede mo na siyang isain.
Ano yung sabihin sa Lucas chapter 3? Mga kapatid, tayong mga mananampalataya, meron tayong old nature. Okay? So, ang role ng Holy Spirit sa atin, kaya merong crushing, kaya merong separation, kaya merong pag-uuga, kaya merong pruning. Bakit po? Kasi inihiwalay ng Diyos yung iba. Bakit? Alam mo naman sabihin, tumatayo ka, o kilala kang Kristiyano, sinasabi mo mananampalataya ka, tapos hindi mo kita si Kristo sa iyo. Sabihin mo, ang tali-talino nga, tapos walang karakter. O ang galing-galing, wala namang, sama naman ang ugali. So ang role ng Holy Spirit, ihiwala yung ipa na yun. At lumabas si Kristo sa buhay natin. Okay? Sabi po doon, with Holy Spirit and with fire. Susunugin yung iba. He will baptize us with Holy Spirit and with fire. Bakit? Anong purpose ng fire? Para masunog yung bagay na nasusunog. Sabi po sa Hebrews, para malaglag yung mga bagay na nauuga at matira yung mga bagay na nauuga. Okay, if the Holy Spirit is in us, the Holy Spirit will work in our lives to reproduce the character of Christ in us. Hindi po iaalaw ni Lord na tayong mananampalataya, ginagamit niya, tapos sisirain siya ng masamang ugali. Okay, tanong, bakit po tayo nakakaranas ng pagsubok? Para subukin tayo ng Diyos? Mga kapatid, no. God will not test us. Alam niya kung gaano tayo kahina. Pero bakit inaalaw ang pagsubok? James chapter 1 verse 2 to 4, ano po sabi doon? Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Okay, kaya tinetest siya, hindi para subukin, kung basta subukin lang. No, para mag-produce o makapag-develop ng perseverance. Tapos ano sabi doon? Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Okay, hindi po sinasabi po dyan yung perfectionist kasi, ay dapat ganito ang galaw mo. No. It is the Holy Spirit work in our life na talagang mag-mature tayo, mature and complete, not lacking anything. Okay, James pa lang po yan ha. O punta po kayo sa 1 Peter. 1 Peter chapter 1, 6 and 7. In this you greatly rejoice, do now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. This have come so that your faith, ano daw po? Mga kapatid, sabi niya for a little while, sabi ni Pedro, ni Apostle Pedro, magsasuffer kayo ng trials. Bakit? Natutuwa ba ang Panginoon na dumaan tayo sa ganitong uri ng buhay? Hindi po mga kapatid. Ako po, naniniwala po ako, isa sa pinagpapasalamat ko sa Panginoong Diyos, nung ako po ay dali niya sa pulo. And one time when I preached, yung with conviction, sinabi ko sa mga kapatiran doon, mga kapatid, hindi ka hinayaang maborn again ni Lord para magdusa lang ang buhay mo. No. Hindi po kalooban ng Diyos na ginawa ka niyang Christian, ginawa ka niyang anak, tapos magdusa ang buhay mo. Hindi po. Pero bakit inaalaw ni Lord ang trials? These have come so that your faith of greater worth than gold. Kaya ka dumadaan doon, bakit? Kasi yung faith mo, it's more than gold. It's worth more than gold, which perishes. In our life, i-reproduce yung character ni Lord sa atin. Amen? Okay. Ito yung alam nyo, mga kapatid, pansinin nyo. Itong krisis na nangyayari sa panahon natin, pampakinang ito. But remember this. Without the Holy Spirit, pwedeng mag-survive tayo, pero hindi tayo magta-thrive. Okay? Pwedeng surviving, but not thriving. Okay? 1 Corinthians 15:50. Mga kapatid, take note. Now this I say, brethren, that flesh and blood, the carnal earthly life, cannot inherit the kingdom of God, the spiritual.
nor does the perishable inherit the imperishable. Now I say this, brethren, sabi po ni Apostle Paul, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. No. Ang bagay na spiritual, tinatanggap lang ng bagay na spiritual. Pwedeng sabihin mukhang Christian ka, pwedeng sabihin nasa church ka, pwedeng sabihin mong kilala mo si Lord. Pero mga kapatid, without the Holy Spirit, ngayon ko po naintindihan bakit dun sa Matthew, nung humarap yung mga tao kay Lord, hindi sila tinanggap ng Diyos. Di ba ano sabi ng mga tao? Panginoon, nag-prophesy kami sa iyong pangalan. Panginoon, nagpagaling kami sa iyong pangalan. Panginoon, ganito kami. Panginoon, ganito kami. Ano sabi ni Lord sa kanila? Lumayas kayo. Hindi ko kayo kilala. Bakit? Kasi ang kilala niya, anak niya. Amen? So, mga kapatid, wag po natin, ano sabi ni Paul? Do not grieve the Holy Spirit. Umayon tayo sa gawa ng Espiritu sa buhay natin. Okay? Tatanggalin yung iba. Dapat ang matira butil, yung bunga. Makikita mo ang distinction sa mga Christian na puspos ng Espiritu at hindi. Magaling ka nga, oo. Matalino ka nga, oo. Wala ka namang anointing. Effect. Sa ministry, may anointing ka? Yes, may anointing ka. Pero kung wala namang karakter, ano yun? Akala niyo ba ang church na nagpo-promote sa atin para maging member ka ng ministry, maging ganito ka? No. It's the Holy Spirit. Hanggat hindi nawawala yung ako, kapatid, papagbagin ka ng pagpagbagin. Lalong-lalo na kung tunay na Kristiyano ka, hanggat hindi nawawala yung ako, papagpagin ka ng papagpagin. Bakit? Kasi sa dulo, ito yung magandang masasabi mo. For I am crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. Wow! Okay, punta po tayo sa pangalawa. Ano po yung role ng Holy Spirit sa buhay natin? To know and understand God's will. To know and understand God's will. Tingnan po natin sa 1 Corinthians chapter 2, verse 9 to 12. Ito, kahit hindi na po ipaliwanag sa inyo ito. However, as it is written, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. But God has revealed it to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. For who among men knows the thoughts of a man except the man's spirit with him? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. Church, we have not received the spirit of the world, but the Spirit who is from God. Dahil that we may understand what God has freely given us. Maliwanag pa po sa sikat ng araw yan. Kung matututo lang tayong makinig sa Holy Spirit, malalayo tayo sa kapahamakan. Kung matututo lang tayong makinig sa Kanya, sa Panginoon, sa Holy Spirit, lagi nating marireceive yung pinaka-the best. Hindi yung permissive will. Yung perfect will. Hindi yung gusto mo. Yung gusto niya. Sa atin, marami tayong gusto. Yung maganda sa mata natin, ay siya, liligawan ko, ay ito ang magiging trabaho ko, ay ito magandang ano. Pero mga kapatid, kung ikaw ay pinapatnubayan ng Holy Spirit, hindi mo kinakatakot yun. Bakit? Kasi dadaling ka niya doon sa perfect. Kaya nga lang, hindi tayo minsan marunong makinig. Pastor, paano mo talaga siya maririnig? Number 1, ikaw ba nakikinig sa leader mo? Kung sa leader mo, hindi ka marunong makinig, paano mo maririnig ang Holy Spirit? Testing yun eh. Pag nagbabasa ka ng Bible, sa devotion mo, di ba may application? Kung hindi mo kayang i-apply yung nababasa mo, paano mo masasabing nagiging sensitive ka sa Holy Spirit? Mga kapatid, kung submissive ka okay ha, ayaw kong maging dogmatic ha, syempre, huwag kang mag-submit kung sinabing pumatay ka o ano ka. Wala tayo sa usapang ganun ha. Okay. Kung marunong kang mag-submit sa leaders mo, kung marunong kang mag-submit every time you do your devotion, mga kapatid, along the way, habang nate-train ka doon, isang araw,
matututo kang makinig sa Kanya. Matututo kang makinig sa Kanya. Sa tinagal-tagal ko po sa buhay Kristiyano, napakarami na pong pagkakataon na naligtas ako sa kapahamakan. 2 beses na po na nung nagbabarko po o nung seaman pa po ako nung araw, twice na po kami talagang lubugan ng barko. Pero napakagaling ng Panginoon. Through listening to Him, yung mga pagkakataon na ginamit ako ng Panginoon, hindi lang ako ang naligtas, yung buong barko namin naligtas. God's desire for us is to give us the best. Hindi yung permissive, hindi yung, ay, pwede na yan. Ay, siya na lang. No? Ay, ito na lang. No? Ito pa magandang verse. Romans chapter 8, 26-27. Even in our prayers, mga kapatid, sabi nga po ni Rain doon sa YouthNet, kahapon lang, di ba? Nakakatuwa, sabi niya, anong gagawin ko pag may mga problema ganito, ganito. Ano sabi ni Lord, ng kapatid niya sa kanya? Itanong mo kay Lord. Hindi tayo mawawala sa prayer eh. Bakit? Romans chapter 8, in the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us with groans that words cannot express. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit, listen, because the Spirit intercedes for the saints in accordance with God's will. Wow! Perfect! Amen! Itong crisis na to, mga kapatid, no problem. Marunong ka lang makinig kay Lord. Ilan na to? Magtatatlong buwan na. Kung hindi po ako nagkakamali, eksakto, 77 days ngayon. 77, wow, talagang panay 7, ano? 77, hindi ko alam, basta, kung hindi ako nagkakamali, 77 days ngayon. Ingatan tayo ng Panginoon. Mga kapatid, yun nga, yung tinitestify ko sa inyo, isisingit ko lang to. Ito po yung naging isang napakagandang panuntunan sa aking buhay. Nung nabasa ko po ito, nung nagrema sa akin ito, nung naging revelation sa akin ito, mga kapatid, hindi ko na binitawan itong verse na ito. Siya po yung lagi kong salaan sa pagsubok kung ito ay kalooban ng Diyos. Acts chapter 13, verse 2-4. Pakinggan niyo po While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, ulitin ko while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I had called them. So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. Mga missionary ito, Anong ginawa nila para ma-send sila? O meeting tayo, may papadala tayong missionary. O meeting tayo, pahanda ka ng pagkain. O magkape tayo. Kasi meron tayong pagmimiting ang mahalaga. Sila po, hindi po ganoon. Every time they will send missionary, they do it by prayer and fasting. Hanggang marinig nila ang Holy Spirit na nagsalita sa kanila. Pag walang sinabi ang Holy Spirit, wala. Okay? Ano sabi doon? The two of them set on their way by the Holy Spirit. Mga kapatid, ikaw, pag meron kang major decision sa buhay mo, anong ginagawa mo? Kung meron kang business, sa pag-aaral, bagay na kailangan mong desisyonan, anong ginagawa mo? Just pray? O walang masama, just pray. Pero mga kapatid, gusto mong maligtas? Gusto mong maingatan ka ng Panginoon? Nagkakagulo business mo? O mga usapin, anong ginawa nila? They worship the Lord in prayer and fasting, at gumalaw lang sila nung marinig nilang nagsalita Espiritu Santo. Wow! Nagsasalita siya. Ngayon, malapit na anniversary natin. Anong gagawin natin sa panahon ngayon? In this crisis, paano natin ito celebrate? Di ba nabanggit ko nga po yung Joel kanina? Sabi sa inyo, basahin nyo by context. Di ba? Joel chapter 2, ano po sabi doon? Even now declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting and weeping and mourning. Mga kapatid, verse 12 and 14 yan Di ba sa verse 28, bumaba ang Holy Spirit? Ang Holy Spirit pa basa-basa bumaba na lang? Hindi po. They sought God.
They return with all their heart, with fasting and weeping. Merong pag-iyak. Rend your heart, not your garments. Return to the Lord your God, for He is gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love, and He relents from sending calamity. Who knows? Alam niyo po, mga kapatid, one time in my prayer, God spoke to me, may pinakitang vision sa akin si Lord. Naiyak ako nung habang minimeditate ko itong siguro nasa a month or itong pagbubulay dito. Nakita ko ang mga churches proclaiming new norms, itong gagawin, itong online. Nabother sila, na nagsara ang church. Yes, may online nga, ganun-ganun. Pero mga kapatid, wala po akong nakitang church na nag-live ng event. Return to the Lord. Who knows? Malay mo. With fasting and weeping and mourning, who knows? Mga kapatid, kaya nga, mamaya, huwag kayong basta aalis ha. May gagawin tayo. Why? Who knows? Let's gather our family, our church. Bumalik tayo sa Lord, asking the Holy Spirit, who knows? Malay natin, baka bukas may vaccine na. Tama? Ano sabi diyan? Who knows? He may turn and have pity and leave behind a blessing, grain offerings, drink offerings for the Lord your God. Pagdating sa verse 28, and afterward, I will pour out my spirit. Sila Peter ba, sa tingin nyo, nung sinabi ni Jesus na maghintay sila, tingin nyo nagkapilang sila? O tingin nyo naglaro sila? Waiting game? 10 days pa. What you will do in the midst of uncertainty? Tingin nyo ba wala silang takot? Hala, nawala na si Jesus. Ano ang gagawin natin? Samantalang naalala nyo Matthew 28? Di ba pinagbibintangan sila ng mga Pharisees, ninakaw nila yung body ni Jesus Christ? Ngayon wala na si Jesus. They are living in the midst of uncertainty. Anong ginawa nila? Nagkape? Naglaro? Hindi mga kapatid This is the truth for troubled and uncertain times. We need the Holy Spirit. This is the truth for troubled and uncertain times. Sabi po yan ni Lord nung last Sunday. Church, we need the Holy Spirit. Why? Number 3 point. The role of the Holy Spirit empower us to do God's will. The role of the Holy Spirit is to empower us to do God's will. Church, listen to this. Unaided by the Holy Spirit, no person is able to respond to do God's will. Yan po ay kasama sa aking doktrina. Yan po ay isa sa number 4 points yata ng Arminianism. Okay? Unaided by the Holy Spirit, no person is able to respond to God's will. Napakaliwanag niyan sa Old Testament, napakaliwanag niyan sa New Testament. Even Jesus Christ, di ba? Di ba nagkatawang tao siya? O anong lagi niya sinasabi? God's, by the Father, by the Spirit, by the Father. So even the Lord Jesus Christ, guided and aided by the Holy Spirit. Okay? Kaya nga po dapat ang title ng Acts, kasi po ang talagang title po ng Acts sa mga Bible scholars, ang title niya po ay hindi po Acts, The Acts of the Apostles. Pero kung ako po tatanungin, dapat ang title ng Acts is The Acts of the Holy Spirit through the Apostles. Okay? Sumasa atin ang banal na Espiritu, kasama natin siya, at sa panggawain niya sa buhay natin, ano yun? Magawa natin ang kalooban ng Diyos. To love Him, to worship Him, and to obey His commands, especially the Great Commission. Go and make disciples of all nations. Ay mga kapatid, hindi pwedeng panay motivation tayo. Hindi tayo pwedeng inspiration lang. Meron pong instruction si Lord. Diba? Aalis ako, pero dadalhin ko ang Holy Spirit. He will comfort you. Hindi kayo magiging orphans. Pero ang isa pang role ng Holy Spirit is to empower us para magawa ang kalooban niya. Ano yun?
Di ba naalala niyo yung chart kanina? Si Moises, ginamit ng Diyos. Ano po sabi doon? Yung 50th days na yun is proclamation of gospel. Sa Pentecost, bumaba ang Holy Spirit. Ano sabi doon? Your sons and daughters will prophesy. Ang meaning po ng prophesy ay hindi lamang po para sa prophet. Ang ibig po sabihin ng prophesy is to declare. Okay, especially sa gospel, to declare good news of salvation through Jesus Christ. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in Judea and Samaria and to the ends of the earth. You will receive power. Power para sa ano? Power to witness. Kaya kung Kristiyano ka at ang dahilan mo, ay ayoko na sa church kasi pinipressure kami ng na mag-evangelism. Bakit ganoon? Church, when you receive the Holy Spirit, you will proclaim God's word. It's hard to say na puspos ka ng Espiritu Santo tapos binabiolate mo yung standard at principle ng Diyos. It's hard to say like that. Pinipressure kami. Bakit kami pinipressure na mag-evangelize, mag-win? Bakit masama ba manood ng Korean novela, magdamag hanggang umaga? Masama ba maglaro? Ganoon. Diba? Minsan nga nangyayari, mas mabuti pang magbago ng church kaysa magbago ng ugali. Kasi po pinipressure kami. Di ba dapat ang Kristiyano chill lang? Di ba yung gusto ko, happy ako? In Jesus' name. Hallelujah. Hanggat wala ka sa heaven, mga kapatid, dun yung happiness. Merong in this world, we have tribulation. Pero sabi ni Lord, I have overcome the world. So time to time, nakakaranas tayo nun. Pero mga kapatid, but when you do the will of God, sinisigurado ko sa iyo kapatid, magiging masaya ka. Bakit? Kasi habang ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, and the Lord pleased with you, you will be blessed, hindi ng happiness, you will be blessed with joy. Amen? Hallelujah. Paano kung makakapag-share ng gospel? Di ba nga, hindi na makalabas ng bahay. Mga kapatid, the old normal has gone. Behold, the new normal has come. May new normal na. O makinig kayo sa mga mentoring, sa mga testimony ng mga nakakapag-online ng Open Cell. May nabasa nga po akong article kay Rick Warren. Biro mo, in 30 years daw, nakapag-produce sila ng 6,000 groups. Kasi ang ginagamit po ni Rick Warren, yung purpose-driven church po, ay meron po silang small group na ginagamit. Nakapag-produce sila ng 6,000 group in 30 years. Pero mga kapatid, ano yung testimony niya? This COVID-19, mahigit 2 buwan pa lang nakapag-produce sila ng 3,000 new groups. Why? Kailangan ng mga tao ang Diyos ngayon. Wala nang kakapitan. Tanging ang Diyos lang. Bakit hindi natin sila ngayon samantalayin yung pagkakataon? Di ba yung katwiran natin dati kaya daw hindi nakakapag-invite? Paano kung magdadala sa church? Ang layo ng bahay nila. Mga kapatid, ngayon kahit sa Antarctic pa yan, kahit nasa moon pa yan, o yung mga astronaut, basta merong signal na internet, mai-invite mo sila mag-online church. Mai-invite mo sila mag-consolidate online. Ano pa? Madi-disciple mo sila online. Inalaw ni Lord ang internet hindi para mag-TikTok ka lang o maglaro ka lang o magpuyat ka sa kakanood. Win souls, make disciples. Nung Martes po, kakarinig ko lang ng testimony ni Pastor Jerry Ilano. Ang pinakamalaki sa network niya ngayon, with 200 members, alam niyo po, nanay, hindi pa lang hindi ko po alam kung may asawa na. Ang pinakamalaki sa network niya, 65 years old. 65 years old. New normal na. Hindi siya makapag-sell. Alam niyo po ginawa? Bumili ng cellphone. Nag-aral mag-online. Bakit? Kasi para hindi mapabayaan yung discipleship. Para hindi mapabayaan yung sell niya. Mga kapatid, basta may Holy Spirit, may paraan. Pag walang Holy Spirit, maraming dahilan. Yung mukhang meron, mukha lang talaga.
Okay, mga kapatid, may sinama po akong link dito. Sabi ko nga po sa inyo kanina, ang daming teaching about the Holy Spirit. Okay, may sinama po akong link dito. Makikita nyo sa kaliwa. Ang title po nito, The Role of the Holy Spirit. Napakaganda po nito. Tapos sa mamayang gabi yata mag-i-start yung Empower 21. Ano po yun? Pre-registration po yun. Napakaraming pastor all over the world. Nagsama-sama sila. Ano po yung title nun? The Pentecost. It's teaching about the Holy Spirit. 10 days po yun. Uy, huwag nyo mamiss ito. Napakaganda po nun. Empower 21. Makita nyo po yun sa Facebook. Okay. Last. Anong gagawin natin ngayon? Hindi pwede yun. Ay, nakaka-bless. Ay, ang ganda. Anong gagawin natin ngayon? Ako po nag-pray. I asked the Lord, Lord, ano po ang gagawin namin? Ano to? Matatapos ng ganun. Mga kapatid, tingin ko naman hindi kayo nagmamadaling umuwi ngayon. Nasa bahay na kayo eh. Okay. Kung family kayo na nanonood ngayon, huwag natin basta tapusin ito. The Lord wants us to worship Him and ask Him once again to fill us with the fresh anointing of the Holy Spirit. If we grieve Him, let's ask for forgiveness. Huwag tayong matapos sa pagsamba sa araw na ito without receiving a fresh touch from the Holy Spirit. Mga kapatid, magpe-pray ako ngayon, pero after ng prayer, meron pong worship. Kung kayo ay family, huwag po kayong huminto. Huwag po tayong huminto. I encourage you to continue worshiping the Lord hanggang ma-receive natin ang fresh touch, a fresh anointing of the Holy Spirit. Kaya nga, after I pray, meron pong worship about the Holy Spirit. Kung family kayo na nagagather ngayon, I encourage you, huwag po tayong huminto. Give time. Give time na magkaroon ng fresh anointing ang Lord. Kung mag-isa ka naman, then go to prayer. Kung dalawa kayo, meron kang kasama mag-pray. Ask the Holy Spirit to fill us with a fresh anointing in our lives. A family, kami po kasi ang ginagawa namin pagkatapos ng preaching, tinutuloy namin sa family altar, nagsisharing po kami. But this time, gagawin natin, let's worship the Lord and let's ask the Holy Spirit to fill us with a fresh anointing. Church, ang magpapala ng Diyos ay sumatin. Sige po, ako po'y mananalangin. Pagkatapos ko pong manalangin, I speak blessing to you. Pero may kasunod pong worship. Huwag po tayong huminto sa panambahan sa araw na ito. Okay? Sige po, let's pray. Heavenly Father, Lord Jesus, maraming salamat po sapagkat ang ganda ng sinabi mo po, Panginoon. Hindi mo po kami iiwan ng katulad ng orphan. Salamat po, babalik ka or aalis ka pero ipapadala mo po ang Espiritu Santo. And we thank you, Holy Spirit, sapagkat patuloy kang kumikilos sa buhay namin. And I pray, Lord, huwag pong matapos ang umaga nito. Hindi kami muling makatanggap sa iyo. God, I pray. Huwag mo pong hayaan mapahama kami, Panginoon, because of this crisis. Lord, I pray, patuloy na magamit mo ang aming mga buhay. And we ask of you, Lord God. We ask of you, Lord Jesus. We ask of you, Holy Spirit. Lord, fill us with the fresh anointing of your Lord. As we worship you, Lord God, as we gather this day, dalangin po namin, without you, Lord God, hindi kami makakasurvive sa crisis na ito, Panginoon. Hindi namin alam kung hanggang kailan to, hindi namin alam kung may susunod pa nito. But Father, I pray for your anointing, Lord God. Sapagkat alam namin, Panginoon, sa pamamagitan ng lakas mo lamang mapagtatagumpayan namin ang lahat ng ito. And I pray, Lord, as we worship you as a church, Lord, fill us, Lord, fill us. As we worship you, fill us. Yung fresh, Lord God. Oh, hallelujah. Church, brothers and sisters, I speak blessing to you. The Lord bless you and keep you. The Lord make space upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Church, once more, let's worship the Lord. Once more, patuloy tayong sumamba sa Panginoon and ask the Holy Spirit to fill us with a fresh anointing. Oh, hallelujah.
and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. There's nothing but more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves. Then my heart becomes free, and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts love for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Oh, yes, Jesus. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the
Lord.